Kainin namin ng kupramel si Paula. Yung ating kalabaw na kulay itim. At belated happy birthday pala kay nanay kay Tana or Taning Adalid. At shout out Adalid family from La Paz, Bay City, Negros Oriental. Nanay kay Tana, belated happy birthday po. Sorry po, late na yun gayo. At shout out po sa ating mga silent viewers dyan sa Bay City. Sila si Nong Tomas at Andy Merlin, Boss Roger Villaflores, sa ating mga kaibigan dyan, at sa lahat na nanonood ngayon, at sa mga tricycle driver dyan sa Bay City, shout out po. Walay kulutan, kayo na ba? Wow, okay, gisalog ba? Ganyan po kalakas kumain ng kupramel si Paula. Hindi lang namin hinaluan ng feeds para makatipid tayo sa gastos. At saka hindi siya tumaba ng husto. Kailangan po na pakainin namin ng kupramel yung aming mga alaga dito. Kasi kakaunti lang yung kumpay na ibinigay namin. Budget lang. Basta unlimited yung kumpay, pwede na hindi natin sila bigyan ng kupramel or feeds. At yung isa nating maliit na kalabaw mga kaprobinsya, napaka-cute. Minsan nga maisip namin na parang si Palo lang yung tatay niya. Kasi pag mabasa siya, mabasa yung kanyang katawan, maging itim yung kulay niya. Yan o, galing na yan sa lubluban, galing na yan sa lunangan. Gulo-gulo. 3 buwan na po yung kalabaw natin. Pero hindi lang namin sa palagaan mga kaprobinsya. Siguro kung mawalay natin siya, ibenta lang natin siya. Sayang sana. Mamimiss ko sana yung ating maliit na kalabaw. Kung wala na siya dito. Pero no choice po kami. Dahil marami na po yung alaga natin. Sa mga nakarang araw, nagbinta tayo ng isang baka. Pero yung baka na yon, pinalagaan natin. Pa na. Sinimutan ni Paula. Mabait ito mga kaprobinsya, nagpasakay lang. Mailap to nung una, pero ngayon nagpahimas-himas lang ni Dodo. Sinasakyan pa ni Dodo. May problema po kami sa aming isang kalabaw mga kaprobinsya na pinalagaan namin. Matagal na po na hindi namin nakita. At hindi din namin alam kung saan nakatira yung nag-alaga sa aming isang kalabaw. Kasi dati dito sa aming bahay nakatira. Pero lumipat sila ng ibang barangay. At balak po namin hanapin. Wala pa kaming time. Magtanong-tanong muna kami kung saan na siya tumira para makita natin yung isang kalabaw. Medyo malaki na yung kapital namin noon sa kalabaw na yon. Umabot na sa 34,000. At lagpas na siguro sa mga isang taon na hindi na namin nakita yung kalabaw at saka yung nag-alaga. Okay lang sana pag nakita natin yung nag-alaga. Ang problema, hindi na natin nakita at wala na kaming balita kung ano yung nangyari sa ating kalabaw na pinalagaan sa kanya. Napakahirap pag magpaalaga tayo ng hayop tapos lumipat ng ibang lugar or lumipat ng ibang tirahan yung nag-alaga. Kasi nung nabili namin yung kalabaw na yon, doon lang sa baryo nakatira, pero lumipat sila ng ibang barangay. At mula nang lumipat sila, wala na kaming balita. Kinabahan tayo baka ibininta nila na hindi nagpaalam sa atin. Pero sana po mali yung iniisip natin. Sa sunod na linggo siguro pag may time kami or hindi kami busy, subukan namin na hanapin yung kalabaw natin para lang makita or kung sakaling ibenta natin. Malaki-laki yung kapital natin, 34,000. Mura lang sana yun, nasa 22,500.
Tapos nag-advance yung nag-alaga. Kasi nangailangan daw sila ng pera. Hospital daw yung anak niya, so nagbigay tayo ng advance. Yung in-advance niya, idagdag lang doon sa kapital ng ating Kalabaw. Pero ang problema, lumipat sila ng ibang baryo. Ito so yung mga kaprobinsya, oh. Malakas din kumain ng kupramil. Basta mapurga at mahiyang sa purga na ginamit natin. Hindi magaling ko agaw sa? Tudog kay ka mo magka-feeds. Ano yung kupramil? Dito sa amin, may nagkagusto din sana ni Tisoy. Nagtanong kung baka ibinta natin to. Pero hindi muna, maliit pa si Tisoy. Tapos hindi pa siya matapang. Pag matapang na, doon na po. Pag-desisyonan na natin si Tisoy. Maganda pala yung pangalan nila sa ating Kalabaw na maliit. Si Sarah Jen. Sila Jen. Ha? Tila Jin. Tila Jen? Ano mo ng Tila Jen? Wala. Balik. Tila Jin lagi. Tila Jen. Sila Jen na ay? Baka sila Jen. May isa din tayong kalabaw na palo. Andun sa kabilang area, inalagaan ni bro. Pinasol lang niya doon. Kaya pa siya nakatingin doon. Kasi si Rambo, yan, may gwapong cats na paparating. Mayo siya. Yung isa nating maliit na kalabaw na anak sa nilagaan ni pare, yung kumpare din natin na isa yung mag-alaga. Pumunta siya doon, oh. Gusto niya pumunta doon sa lubluban. Ang problema sa ating lubluban dyan, maraming linta. Si Palo ando na naligo. Nasa lubluban si Palo. Usahay si Palo, sa di pwede mo lunang sa? Asa mo na, ari di sa ganan are? Nawaganin kayo. Gani. Kondisyon si Palo ngayon. Busog na si Paula, oh. Yung maliit nating kalabaw mga kaprobinsya, palipat-lipat na siya. Minsan ano siya kay Rambo. Minsan naman, ano siya kay Paula. Tingnan natin yung ating mga tanim na napir dito mga kaprobinsya. Kasi malapit na maubos. Next week siguro, yung ibigay namin yung mga banana trunks, yung mga katawan ng saging. Yan po ang ibigay namin sa kanila, sa ating mga alaga. Andito lang pala si Gino. Tapos yung anak niya andun. Andun lang sa lubluban. Palagi siya nakatingin doon. Para hinahanap niya kaya anak. Kaunti na lang yung natira. Mga ilang araw na lang to. Ubos na to. Yan. Kulang pa sana to sa edad. Pero mapilitan kami na harbisin to. Yung bago natin tanim doon, puntahan natin. Hindi pa pwede harbisin, oh. Yung ating bagong tanim. Iba talaga yung lupa dito mga kaprobinsya. Pangit. Matigas. Napapansin natin yung iba, hindi sumibol. Yung ganitong edad, hindi pa to pwede harbisin kasi pag harbisin natin to sa ganyang edad, masalot. Mamatay yung iba. Mamatay yung iba, hindi na sumibol. Hanggang damon lang yung tumubo.
Basta pangit yung lupa. Tingnan nyo po, nalagyan namin ito ng pataba pero maliit pa rin. Tapos hybrid yung tinanim namin dito. Yung area natin dito, sumuko na sana tayo. Ayaw na sana natin taniman ng napier. Ngayon po para binigyan natin ng second chance ba. Noong una yung napier na tinanim namin dito, yung native. Napapansin namin na medyo hindi maganda. Sinubukan namin yung hybrid. Pero parang pareha lang. Mas okay pa siya sa unang harvest. Pero pag pangalawang harvest na, hindi na sumibol yung ibang napier. Iba lang yung tubo dito compare doon. Kahit nalagyan din to ng pataba, pero kulay dilaw pa rin, tapos maliit. Nung hinarvest namin dito mga kaprobinsya, hindi na-harvest nila dito kasi napakaliit sa napier, hindi tumubo. Nilagyan pa namin ito ng pataba. Paano na kaya pag hindi namin malagyan ng pataba? Ito po mga kaprobinsya, ipaharvest natin to pag yung mga saging na yung ipakain sa ating mga alaga. Yung mga napier na to, doon natin to ibigay sa ating maliit na baka. Sila yung bigyan natin ng napier. Ito po, kahit nilagyan ng pataba mga kaprobinsya, pero sus, napakaliit pa rin. Pag ito yung harvestin tapos hindi na lagyan ng pataba, lalong lumiit yan, at saka yung iba mamatay. Punta tayo doon, hanapin natin yung iba nating kalabaw, si Paloma. Yung kalabaw na nilagaan ni Bullpasser, mukhang wala dito. Natuyo na yung luban ni Bullpasser, oh. Wala siguro dito si Tisay. Tahimik. Mani. Dito yung kalabaw natin, oh. Si Bugoy at si Paloma. Medyo malaki-laki yung bakante dito mga kaprobinsya. Hanggang dun to. Doon. Pero maraming mga hayop din ang pinastol. Mukhang wala dito si Basya. Yung kalabaw natin, oh. Si Bugoy mukhang kailangan itong palitan ng tali sa ilong. Napakaliit sa chinelas or sapa na nilagay dyan. Yung ginawang pangharang para hindi makawala, hindi mahiplos. Yung kalabaw natin na si Paloma mga kaprobinsya, napakatagal niya naglandi. Naunahan pa siya ni Tisay, yung kalabaw na inilagaan ni Bullpasser. Yung kalabaw natin, baka matulad sa kay Jin, na hindi namin malalaman kung sino yung nakakasta sa kanya. Pero yung palagi niya kasama dito, si Bugoy, kailangan po na i-monitor siya palagi mga kaprobinsya, para kung sakaling maglandi siya, mapansin siya namin. Kasi pangarap po natin sa kanya na mapaiay natin. Medyo mahal po yung bili natin kay Paloma. Ang habol natin sa kanya, sana magkaroon siya ng lahi dito.
Pero sa ngayon mas maganda si Paula kumpara kay Paloma. Parilas lang. Hindi na siya mailap. Yung iba, lalo na yung mga matatanda, pag magpili sila ng kalabaw, kailangan na mahimas sila na yung ilong. Para kung sakaling magpalit sila ng tali, hindi sila mahirapan. Dito na po sila nilagay mga kaprobinsya kasi parang natuyo na yung mga lubluban dito. Wala nang tubig. Katulad dun sa lubluban di Bulpaser. Hindi ko alam kung nasaan yan nilagay yung kanyang kalabaw na si Tisay. Si Tisay nakasana siya ni Palo. May mga garapata naman siya mga kaprobinsya. Saan pumayo? Basta dito namin siya nilagay. Dapuan sila ng mga garapata. Yung area ni pare mga kaprobinsya, ano lang, medyo malayo lang. Marami pa siyang alaga doon. Pero malaki yung area nila doon na pinapastol. Parang katulad dito ba na malaki yung bakante. Pero kakaunti lang yung hayop. Hindi katulad dito na maraming hayop. Hindi makatubo yung mga damo. Yung isa nating baka mga kaprobinsya na pinalagaan. Patayuin natin para makita natin yung laki niya. Very good. Mas gwapo yung isa na pinalagaan natin doon. Yung kulay itim, yung andun sa bundok. Ito po, native na native yung itsura dito. Pero kahit native lang to, hindi naman to pinakain ng feeds, okay lang. At saka hindi po matrabaho yung ginawa nila dito kasi pinapasol lang. Ang sistema, ilipat lang tuwing umaga at saka hapon. So hindi mahirap. Hindi nila binigyan ng kumpay. Napakasimple lang. Mamayang hapon, ilipat naman nila sa ibang lugar. So hindi siya trabahoso. Hindi binigyan ng napier. Napakasimple lang, kahit native lang yan. Kikita pa rin sila basta alagaan nila ng matagal. Yan po ang sistema ni pare. Mga native yung alaga ni pare doon. Pero pag hindi binigyan ng feeds, hindi pinakain ng feeds or copramel, okay lang. Kasi wala namang gastos. Katulad dito na palipat-lipat lang. Diyan, doon, tapos doon sa kabila. So okay lang. Mas maganda yung isa nating baka na pinalagaan doon sa bundok. Yung nakita natin sa nakarang araw, mas may forma yun, yung baka na yun. Wow. Tingnan nyo po, kahit hindi pinakain ng feeds, hindi binigyan ng copramel, pero maganda pa rin yung katawan. Yan. Kaya ang importante sa hayop mga kaprobinsya, dapat palagi lang busog. Kahit hindi napakainin ng feeds or copramel, basta maraming damo, maraming kumpay, goods na yan. Mapa-hybrid man or mapa-native. Ang importante lang sa hybrid, dapat may kulungan tayo. May kubo. Para pag may ulan, hindi sila masyadong ginawin. May masilungan sila. Yung pula ng baka, ano lang. Unti-unti na siyang tumaba. Dandahan na siya naka-recover nung hindi pa nawala yung kanyang anak. Iba talaga mga kaprobinsya basta may anak na nagdidi. Pumayat yung nanay basta kulang sa pagkaon ba, kulang sa pagkain. Pero pag pakainin ng maraming feeds, medyo okay lang. Pero ang sistema, malaki yung gastos natin. Hindi na katulad dati na puro buto yung katawan niya. Isang buwan mo lang ngayon, lalo na pag mabuntis siya mga kaprobinsya, tumaba yun. Yung baka natin na pula, si Limer pa yung nakakasta. Andito po si Basya. Si Basya,
Red Brahman yung ginamit natin. Buntis na siya. Nasa 5 buwan na po yung tiyan niya mula sa pag-iay sa kanya. So, dalawa sa mga baka natin ito ang naiay ng Red Brahman. Sa wakas, oh, na simula na kami maglagay ng bubong sa aming kulungan ng baboy. Dandahan lang yung pagtrabaho dito. Tanong nga kay wala ba gila, di na ba ka kuan jud. Malayron naman ang material eh. Tagisi koy. Dili na tagisan? Kay yata dili eskwelado na sen. So unya ra ka magdugtong daog mga na. Dutungan na yun. Antuk Ang dito pa. dugtungan daan. Marami daw balik sa ka. Oo. Kaya mo pa kaya kung manok-lot nga, nuklukan na yung kamo. Ay mo man na siya, mo kay pila meron pa pagkumpay tikbaso din ang kamot. Sama dayon, kaya ano lupitan? First time pa nga. Tagain agad yung kuan. Mampasar ka sa Karindo Kamartilyo. Okay, pakai. Kalisod. Hagdan. Okay. Mahal. Oy, mubok lagi. Iya ba? Dulu kasen ka. Ka. Mesin kain yo, berarti bikin ka dulu. Kadok may ligid. Mura po gunting ang sagot ada. Parang gunting yung karet mo dong. Eh bukan ni sanggot, puluhan di ikat gahe. Kay gikisi ra jo. Ikan na mo ira. Kung magkumpare niya, kumusta naman na? Okay ra mo da. Allah. Basta dili kabot og tres ang kuan arara sumpay. Mahirap diha. Lisod diha, lisod. Kay malisod ilis ko na mong jojo. Ikaw dok dire ya. Jojo kuan diha. Bahay na kita park kay magtaas-taas nga kamot ng kapot kare. Pick ana dito yung gunting ha. Buya sebetulnya. Oh, dulu enggak kata mapot. Hinambit lang po. Naok, ano nila kay. Ada. Kara ng asawa sa tulong kay. Oo. Bangko. Murag kuhit ba? Basta matangkad. Matangkad ka daw? Kulag kuan unom. Kaya gitiknikan sa gidubli mo po nila. Ah, wala na. Okay, rin ko nung langsung konti. Na may baga ning kang pare nga ginabsan. May baga nga 2-3. Imo yang balay gaman mo yaks, imo ayuhon nga. Ibutasan ako sa deck, master sa. Ako piyan sa yaks yung ipatungan yaks. Siguro nga, kung kinaon sa makasa.
Para bang hinawiran yung pamugas ba? Tulo na hinay na pinagpatag yo. Para mabantok ba? Sunod dito, flooring. So, matagal pa yan kasi kailangan pa namin magpagawa ng paruing pin bago kami mag-flooring. Para masip yung paruing pin natin. Kasi magdagdag po tayo ng mga inahin. Preparatory lang ito mga kaprobinsya. Medyo matagal-tagal pa to. Kasi buntis pa yung mga baboy natin, hindi pa nanganak. Sa kanila po tayo magpili ng mga babaeng biik para gawin natin inahin. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin. Bihon. Bagyo beans. Binili namin yan. Wala kaming tanim na bagyo beans ngayon. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Utang ninood. Utang. Laban na. Mga siya dong. Laban na ni dong. Asa ko na yung laban na? Asa kami sa meron. Sabi sa ko? Di naman sa kabalo umahinog na sa? Hindi mo nito ron. Gagaling daw ko. Kailangan anag bagtok? Anong kuan? Bali yung mamatay dahil laban na ha? Pares bayabak? Lahan ng lawas kayo na yung sulot ng lawas ba? Bakol. Magibuk-buk ko ngayon. Sumagot ko. Tanong ba? Malaya. Palit. Kaya sa tulo. Hindi ba kamukha ako subaan? Ang sigputan. Ay, kung ganun kagbihon daw? Ang sigputan. Lami, anta. Lami ito
pula laban na. Sakto sa hinog ba? Gulang kan. Mga na sinara. Pwede naman. Undang na sila. Dah.